Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaiunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga, sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapag-ibabaw, hindi ba't kinalag nyo sa sabsaba ng inyong mga baka o asno at dinala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ng madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, ipinakita ni Jesus na ang awa at pagmamahal ay higit na mahalaga kaysa sa mahigpit na pagsunod sa batas. Ang pagpapagaling niya sa babae sa araw ng pamamahinga ay paalala na ang tunay na diwa ng batas ay para sa ikabubuti ng tao, hindi para gawing pabigat. Madalas tayong nakatuon sa panlabas sa tuntunin at nakakalimutan na ang mas mahalaga, ang pagmamalasakit, habag at pagliligtas. Si Jesus ay dumating upang kalagan tayo mula sa tanikala ng kasalanan at pagdurusa. Ang tunay na pamamahinga ay nasa pagpapagaling at kalayaan na galing sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong habag na nagbibigay ng kagalingan at kalayaan. Huwag mo pong hayaang mabulag ako sa maigpit na batas at makalimutan ang tunay na diwa ng pagmamahal. Tulungan mo akong maging kasangkapan ng iyong awa upang makapagpatawad, magmahal at magbigay ginhawa sa aking kapwa. Amen.